초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Nang araw ding iyon ay na-meet na nila ni Mama at Papa ang mga apo nila. Kaming tatlo ang sumundo sa school. Nang ipakilala ko sa mga bata ang kanilang lolo at lola, ay sabay silang tumakbo papalapit sa kanila. At sila Mama at Papa ay tuwang-tuwa dahil sa kakulitan ng dalawa. Naguguluhan pa ang mga ito kung sino si Kiara at Akira. Magkamukhang magkamukha kasi ang dalawa halos walang may nagkaiba mula gray na mga mata, matatangos at maliit na ilong at mahabang natural light brown ang buhok, parehas ding may bangs. At dahil nga sa naka-uniform sila nung nakita nila ang kambal ay hindi mo talaga matukoy kung sino at sino. Well, medyo malapad ang mukha ni Akira kaysa kay Kiara. May dimple naman sa itaas ng gilid ng labi ni Kiara kapag nakangiti, tumatawa o nagsasalita. Though parehas na may dimple sa dalawa, mas mahinhin sa pananalita si Kiara. Si Akira naman ay masyadong energetic, pero kapag nasa talkative mood ang dalawa, malilito ka na naman sa kanila. Pwede na lang kapag magkaiba sila ng damit or iba ang ipit ng buhok. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakapansin sa mga maliliit na detalyeng iyon na pinagkaiba nila dahil ako ang ina. O nakikita rin iyon ng ibang tao. Si Amira kasi hindi rin nalilito sa kambal. Well, si Babe ay medyo nalilito, lalo na kapag same outfits ang kambal. Sa sobrang pagka-willing ng mag-asawa ay agad na umuwi ang mga bata sa bahay mismo namin. Doon kami natutulog ngayon. It's been a week already. Dahil gusto nila pareho na bumabawi sa akin, pati na rin sa kambal. The feeling is mutual kahit pumayag ako. I've met them too, sobra. And I don't mind living in our house kahit matagal. Mas mabuti na rin iyon para may kasama ang kambal. Si Nanay Cass ay bumalik muna sa mansyon nila ni Amira. Nakilala na rin pala nila si Amira at Tito Rafael at sa sobra silang nagpapasalamat dahil sa kabutihang ginawa ng mag-ama sa akin. I also told Amira na nagsisinungaling ako sa part kung saan may taong nakabili sa akin noon. Wala naman siyang naging komento doon dahil naintindihan niya ako. Sila Papa at Mama na rin ang nag-alaga sa kambal habang nagtatrabaho ako. Sila na rin ang naghahatid sundo sa kanila sa school. I am so happy to see you happy, bulong ni Babe habang nagcha-chop ng gulay, samantalang ako ay umiikot para ma-check ang mga chef na kasalukuyang nagluluto. Ngumiti lang ako sa kanya. Masaya naman talaga ako dahil sa nangyari. Okay na kami ng pamilya ko. Excuse me, Chef De Leon. May naghahanap po sa inyo. Isang customer po, Chef. Nagka-problema ba? Kunot noong tanong ko. Wala naman po, Chef. Tinanggal ko ang apron at yung hat bago lumabas para i-meet yung customer na gusto akong kausapin. Sinundan ko lang ang assistant ko para bumagal ang bawat hakbang ko habang nagkatingin sa isang mesa na tinutungo namin ngayon. Biglang kumalabog ng mabilis ang puso ko. Kahit likod lang ang nakikita ko ay alam kong siya yun. Sigurado akong si Zyron Olivier iyon. Oh God, he's here. Tumigil nga kami sa mismong harap nila. Pigil ang hininga ko habang nakatingin ako sa kanila pareho. He's with his brown-haired, fair-skinned, hazel-eyed, slim, at parang isang model na babae. Napakaganda niya. Obviously, girlfriend niya ito. Bigla akong nakaramdam ng kirat sa dibdib ko. The hell? Ano naman ngayon kung may girlfriend na siya? Or asawa? I should not care, right? Pero masakit mahala ko pa siya
and I hate it. Bakit siya nandito? Bakit? Chef Delian, are you okay? Napapikit ako ng mariin at mabilis ding nagmulat. I have a sigh. Nakatayo na pala ang babae niyang kasama at matangkad ito. She's sexy too. Her angelic face ay may bahid na pag-alala habang nakatingin sa akin. Hi. Parang ka akong sabi. Umayos ka, Kiana. Ngumiti ako. Can I do something? Tanong ko. You've already did great. I just wanna say thanks for the wonderful dishes. Nang dahil dito, I made him eat a lot even if he does not want to at first. Kahit sa pagsasalita ay mahinhin, classy, and she's a really sophisticated woman. Naisip kong sobrang saya lang siguro niya dahil kumain ang kasama niya. Sweet. It's our pleasure and we appreciate your feedback. Our chef here are really good. Thank you so much, ma'am, sir. Tumingin ako kay Zyron pero hindi niya ako matapunan ng tingin. Well, mas mabuti na siguro iyon. Don't look, okay? Just don't. Dahil kapag tumingin ka, I'm afraid I'll fall for that eyes again. Damn. What I'm thinking. Magsasalita pa sana yung babae pero nag-ring ang cellphone ko. Hindi ko muna ito pinansin saglit. I was sorry for the call. Answer your damn phone. Might be an emergency. Malamig na sabi ni Zyron pero pareho kaming napatingin ng babaeng kaharap ko sa kanya. Nagulat din ako sa inakto niya. Hindi pa rin siya nagbabago. He's always like that. Don't talk to her like that, babe. Damn, babe? Huh? Parang piniga ang puso ko dahil sa narinig. Thank you again, mom. Please enjoy. Excuse me. Gaya ng ibang customers, tinawag nila ako para sabihin good job, great dishes, and so much more positive feedback or comments. Because they were delighted. Mamaya, ay sasabihin ko ito sa mga chef and staff. Kailangan din lang marinig kung anong sinabi nila sa akin. Sila naman talaga ang kailangan makarinig iyon, pati na lahat ng employees ng restaurant na ito. And for sure, tataas na naman ang ratings ng restaurant. Hindi pa ako nakakalayo nang sinagot ko ang tawag. It was Kiara and Akira's teacher. Kumunot ang noo ko. Miss Delian, can you came to school now, please? Napatigil ako sa paglalakad. Narinig ko ring may umiiyak na bata sa kabilang linya and she's saying, Mama, non-stop. That's my baby. I know, it's Kiara's voice. Miss Yap, anong nangyari? Sobrang kaba ang nararamdaman ko. Nag-aalala rin ako. Your daughter get a fight. What? Hindi ko napigilang sumigaw at nagsitinginan ang mga kumakain na customer na malapit sa akin dahil sa pagsigaw ko. Yumuko ako at nag-say sorry. How are my babies? Nasaktan ba sila? Malala ba ang nangyari? Pertaining to the twins na umiiyak. Bakit umiiyak ang mga anak ko? Ayaw pong tumahan ni Kiara, Miss De Leon, kanina pa. Alright, please say I'm coming. We'll talk inside the principal's office, Miss De Leon. Hihintayin ka namin dito. Agad na naputol ang tawag. Nagsimula na ako mataranta. Paanong, oh my God. Kilala ko ang mga anak ko. Kahit may pagkasungit sila, ay hindi sila makikipag-away. Kinausap ko saglit siya, assistant ko. Sinabi kong emergency. Tumakbo ako palabas ng restaurant. Wala akong pakialam kung nagsitinginan ang ibang customers sa akin. I need to go where my child were. Paulit-ulit kong naririnig ang iyak ng anak ko. Hindi ako nag-abalang balikan pa ang susi ng kotse ko. Pumaragod ako ng taxi at sinabing sa school ng mga bata. Nang makakarating kami sa gate ng school ay agad akong nagbayad.
Thank God, may pera ako sa bulsa. Tumungo ako agad sa principal's office at doon ko nakita ang hindi pa tumatahang si Kiara. Nasa tabi naman niya si Akira na iiyak nang makita ko. Her teacher is trying to comfort her pero hindi pa rin siya tumitigil. Nakita ko rin ang gasgas ni Kiara sa tuhod. Dumudugo ito. Nasugatan ang anak ko. Kinalma ko ang sarili ko. Ni kailanman hindi ko hinayaan na silang magkasugat. Tapos ganito, makukuha nila dito? What the hell? Agad akong lumapit. Niyakap ko sila pareho. Nandito na si Mama Kiara. Stop crying. Okay? Shh. Pinunasan ko ang masang-masa na mukha ng anak ko dahil sa pag-iyak. Mama, sorry po, sabi niya. Sininok pa rin siya sa pag-iyak at ayaw kong umiyak ang anak ko. Parang pinipigha ang puso ko dahil sa paghikbi niya. Baby, it's okay. Stop crying na. Akira, are you okay? May masakit ba sa'yo? Baling ko sa kanya at pinalapit siya sa akin. She hugged me tight at yumakap. Tumingin ako sa loob ng opisina. May dalawang batang lalaki na nakaupo at nakasimangot habang nasa likod nila ang kanilang mga magulang. Nasa kaliwang bahagi rin kami. Si Israela at ang kanyang kuya na si Giov with her mom, Italia. Hindi ko sila napansin kanina dahil diretso agad ako sa anak ko. Ngumiti sa akin ng tipid si Italia. Teka, ano bang nangyari? Now that you're here, Miss De Leon, pwede na tayong magsimula. So I gathered all of you here dahil sa nangyayari. Ang mga anak ninyo ay nag-involve ng isang away at para na rin magkalinawan ay magkaayos ang lahat. Paano nangyari yon? Bakit nasugatan ng anak ko? Mahinahon kong tanong. The kids were just listening kahit gusto ko nang sumabog dahil pinaiyak lang naman nila ang anak ko at nagkasugat pa. Binalingan ko ang mga anak ko. Bakit kayo nakipag-away, Kiara? Akira, di ba sabi ko masama ang magpag-away? Mahinahon ko pa ring tanong. Nagsisimula na naman siyang umiyak, si Akira. Pero niyakap ko siya at hinaplos ang likod. Hindi galit si Mama, okay? Nagtanong lang ako, baby. Hindi nagsalita si Kiara, pero nagsalita ang kambal niya. I check her. Tinignan ko siya mula ulo hanggang paa kung may sugat din, pero mabuti na lang at wala. Inabot naman na sa akin ng teacher nila ang first aid kit. Alam kong hindi pinagalaw ni Kiara ang sugat sa iba, kaya hanggang ngayon ay dumudugo pa rin ito. Dahan-dahan ko itong ginamot habang nakikinig sa isa. Mama, kasi po sila. Turo ni Akira doon sa dalawang lalaki. Magsasalita na sana ang dalawang lalaki pero pinatigil sila ng mga magulang nila. Inaway po nila kami. Sabi nila wala daw kaming daddy. Di ba mami meron naman? Just working sa malayo, di ba? Another pang in my heart. I bit my lip to stop myself from crying. Sabi po nila hindi na sila babalik. Kasi wala naman po kami talagang daddy. Sumbong ni Kiara. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. I can't believe this, Mrs. Castro. How can you let this kid bully someone? Pinag-aral namin ang mga anak namin dito dahil alam namin ay friendly ang environment na kahit hindi namin sila i-monitor minute by minute ay okay sila. Rin, can you explain this? Alam kong nagpipigil si Athalia na sumigaw dahil nandito ang mga bata. I admire her calmness sa kabila ng ganitong sitwasyon. You're saying my son is a bully, miss? Tanong naman ng isa pang magulang ng isang lalaki umaway sa anak ko. I wanted to say yes. Well, if that was not bully, then what is? Sabi ko naman.
Calm down, parents. Nasa harap tayo ng mga bata. Tumahimik ang lahat. We saw them. Geoff suddenly talked. Those two never stopped teasing Akira and Kiara for having no father. Whenever they see them both, pinipigilan namin sila but they just don't stop. If I'm not around. Napapikit naman ako. Hindi nagsasabi ang mga anak ko sa akin tungkol dito. Kahit si nanay, wala. Marahil ay hindi niya rin ito nakikita. Hindi ko alam na inaaway pala sila dito. Kasalanan ko. My kids are suffering because of my selfish decisions. Kuya is right. That's why Akira kicked him, but the boys pushed them. And Kiawa got wounded. Kuya stopped them too, sabi naman ni Israela. Si Akira ay palaban pero hindi ko sinasabing tama ang ginawa niya. Mali pa rin iyon. Kiara has the softest heart, kaya siguro siya ang umiiyak dahil na rin sa sugat niya. Ayaw niya na may nakikitang nag-aaway. Damn, sinaktan talaga nila ang anak ko. See? It's Italia na hindi rin makapaniwala. Because it's true that they don't have a father. Sabi ng batang lalaki, sinaway naman siya ng kanyang ina. Tumingin ako sa batang lalaki. Hindi sila kaklase ng kakambal. Maybe a year older, first grade, I guess. Of course, they have a father. Then, where is he? Tanong ng isa. Nasaan nga ba? Nandito na siya, but I can't just say that. But before pa ako makasagot ay nagsalita na ang mga magulang niya. Cedric, stop. Just say sorry, mali ang ginawa niyo. Saway ng papa niya. Hindi makatingin sa akin ang mga magulang niya. Nahihiya siguro sa ginawa ng anak. He must raise his kid well. Hindi ko naman sinasabing mali ang pagpapalaki sa anak niya. Every parent has its own way to raise his or her own child. Pero sana na-introduce din nila sa mga anak nila na bawal ang magkipag-away or asarin ang kaklase nila dahil sa walang ama. It's bullying. May tatay naman talaga ang kambal ko. Masyado lang komplikado ang mga bagay para ipakilala ko sila sa mag-ama nila. Mga bata nga naman, pasalamat talaga ang mga bata sila. Yumuko ang batang si Cedric. I'm sorry. Vincent, sabi naman ng ina ng isa pang batang lalaki. I'm sorry, Kiara, Akira. Ngumiti ako sa kanilang pareho. Don't do that again, okay? Huwag kayong mag-aaway ng kahit na sino. It's bad. We're really sorry for this, Mrs. Castro, Miss Yap, Mrs. Grimes, and Miss De Leon. We'll deal with our kids later. Hindi na ito mauulit, sabi ng daddy ni Cedric. May mga sinabi pa ang prinsipal at nagkaunawaan naman ang lahat. Hindi nagtagal ay nagsidismisa na rin. Niyakap ko ang mga anak ko. It won't happen again, okay? Tumango sila pareho, niyakap at hinalikan sa ulo. I really can't believe this, Italia. Medyo ninibago nga kasi sa kinikilos niya ngayon. Parang iritado siya sa lahat ng bagay. Nagsusungit din, hindi naman siya ganito dati nung huli kaming nagkita. Ako rin, hindi ko nga alam na may ganoong nangyayari sa mga anak ko. I'm a terrible mother. Nalungkot ako nung dahil sa nangyari, parang nagkaroon ng padera sa pagitan namin ng mga anak ko. Ako na ina nila walang alam sa nangyayari sa mga anak ko. Hey, don't blame yourself. Tsaka, hindi na mangyayari ulit yun. Tumango lang ako. Don't worry, Tita Kiana. Babantayan ko sila just like what I'm doing to Bubwet. Ngumiti ako sa sinabi ni Geoff. Thank you, Geoff. Pero huwag ka makipag-away ha? Yes, tita. Nako, Geoff ha.
Pa-impress? Tanong ni Italia sa anak. Mom! O sige Kiana, mauna na kami, okay? Paalam ni Italia, binalingan niya ang mga kambala. Uy, it's okay babies, don't worry. Hindi na nila ulit kayo aawayin, okay? Tumango ang kambal pareho. Salamat Italia ha. Thank you Giov and Israela. No problem. Alam ko naman na kung ako ang nasa kalagayan mo ganyan, din ang gagawin ko para sa akin. Ngumiti ako kay Italia. Of course. Kumaway kaming tatlo hanggang sa makaalis na sila. Kiana, napalingon ako sa likod habang hawak ko ang kamay ng dalawa. It was Babe. You're here. Yeah, I heard what happened kaya susunduin ko na kayo. Nagtaksi ka lang daw kasi kanina. I knew that. You left your work. Pinanigitan ko siya ng mata. Though, I'm still thankful that he's here. Hindi ko rin natawagan pa si Papa para sunduin kami. Minsan din kasi pwede namang ewan ang kambal sa school dahil hindi naman sila hinahayaang umuwi hanggat walang sundo. At naging busy sila Mama at Papa ngayong araw sa trabaho. Kaya ngayong araw ay walang nagpamatay sa mga bata. Sorry Mama. Tapos tumawa siya ng mahina. Tumingin siya sa mga kambal at lumuhod para magkapantay sila. Napatingin din siya sa sugat ni Kiara. Mabuti na lang at hindi na nag-usisa pa. Hey there, Cookie Monster. Do you want ice cream? Nabuhayan ng loob ang kambal. Sumilay ang mga miti sa kanila. Mama? Tumingilay sila sa akin pareho. Ayoko kasing nagkakain sila ng sweets. Cookies are fine though. Anong gagawin ko? Iyon ang gusto ng mga anak ko. Kahit ayokong kumain sila ng sweets lagi. Pero less sugar naman ang binibake ni Amira for them. Ngayon lang, okay? Yehey! Kinarga naman ni Babe si Kiara habang nanatiling nakahawak kay Akira. Kinausap ko na lang sila ulit mamaya. Pagkarating namin sa bahay hanggat maaari sana ay wala silang nililihim sa akin. Kung hindi pa nangyari ito, wala akong kaalam-alam na biktima na pala sila ng bullying. They're just 5 tapos nakaranas na sila ng ganun. Damn, this is all my fault. Should I tell him about the twins now? Nandito na siya sa Pilipinas. Bakit? Hindi ko pa rin talaga mabibigyan ang buong pamilya ang mga anak ko. Paano kung asawa niya, yung kasama niya kanina, masasaktan at masasaktan lang din ang mga bata. I don't really know what to do. Maraming bumabagabag sa akin. Natatakot pa rin ako.